Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Indonesia. Ang Indonesia po ay ang pinakamalaking bansa sa Southeast Asia at pang-apat na may pinakamalaking populasyon sa mundo. Ang Bali ay ang pinaka-paboritong destinasyon ng mga turista sa Indonesia. Kilala kasi ang lugar sa naggagandahang beach, tropical forest at kabundukan. Sa Indonesia, kamakailan nga lang po ay may isang misis ang natagpuang patay sa loob mismo ng kanyang bahay at siya ay nakitang wala ng buhay ng kanyang sariling nanay. Ano po sa tingin ninyo? Malaking bagay po ba sa isang pagsasama o nakakaapekto sa pagsasama ng mag-asawa na mas malaki ang kinikita ni Mrs. kaysa kay Mr.? Ito po ay aking natanong sa inyo dahil yun po ang sinasabing motibo kung bakit nagawa ni Mr. nasaktan ang kanyang sariling asawa. Ang biktima po ay kinilalang si Mega Suryani Dewi o Megan na taga-Indonesia. Siya ay ipinanganak noong October 20, 1999 at 24 years old po siya nang mangyari ang krimen. Taong 2017, nakagraduate si Megan ng Network Computer Engineering at kalaunan nga ay nagkaroon ng kasintahan si Megan. At ito ay si Nando Kusama Wardana, 25 years old. Nagkakilala ang dalawa sa isang vocational high school at mula noon ay naging magkarelasyon na. Taong 2020 ay nagpakasal nga ang magkasintahan. Silang dalawa ay nagkaroon ng dalawang mga anak. Taong 2021 ay unang nagkaroon ng anak na lalaki ang dalawa at taong 2022 ay may Facebook post naman si Megan na dalawa na ang kanilang anak ni Nando. Nakilala si Megan bilang isang beauty advisor sa mga cosmetic company katulad ng Sociala at Bow. Linggo-linggo siyang may pinupuntahan ng mga events. Nagtrabaho din si Megan noon sa L'Oreal Paris, Indonesia. Bukod doon, isang content creator din si Megan na nagbebenta sa live selling ng mga beauty products. Si Nando naman po ay nagtatrabaho sa isang industrial area factory pero ayon po sa mga reports, mababa sa minimum wage ang kanyang sahod. At para madagdagan ang kanyang kita, siya ay nagsa-sideline bilang isang online motorcycle taxi driver o parang angkas po sa ating bansa. Dahil nga dito at sinasabi din sa mga balita na mas mataas po ang kinikita ni Megan kaysa sa asawa niyang si Nando. At ang pagkakaiba ng kanilang sahod bilang mag-asawa ang nagiging mitsa ng kanilang madalas na pag-aaway. Base po sa mga social media accounts ni Megan, hindi na maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Ibinunyag din ni Megan na madalas siyang nakakaranas ng domestic violence mula sa kanyang asawang si Nando. Pero, ayon po kay Nando, siya ay naiinsulto sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang asawang si Megan. Naiinsulto daw siya kapag sinasabing ni Megan sa kanya na mababa ang kanyang sinasahod. Ito rin po ang sinasabing dahilan kaya nasasaktan niya ang asawang si Megan. August 2023 ay nag-report sa mga pulis si Megan dahil sa pananakit ni Nando sa kanya. Nagdala pa nga si Megan ng isang medico-legal o lab results na nagpapakita ng kanyang mga tinapmong pinsala sa pananakit ni Nando sa kanya. Pero ang kanyang reklamo ay hindi pinansin ng mga pulis. Isang beses pa nga ay lumayas si Megan mula sa kanilang inuupahang bahay ni Nando.
dahil nga sa sobra na ang nararanasan niyang pananakit mula sa asawa. Pero pinaniniwalaan na si Megan ay hindi nakakuha ng proteksyon mula sa asawa. Kaya no choice siya at bumalik na lang sa inuupahang bahay nilang mag-asawa. At matapos nga ang insidente ng kanyang paglayas, ay nakatanggap ng mga pagbabanta si Megan mula kay Nando. Hindi na din po nakapag-file pa ng divorce si Megan dahil tumututol at nagagalit si Nando sa desisyon niyang ito. Ang pangyayari. Nang gabi ng September 7, 2023, sinasabi na nag-away sina Megan at Nando sa kanilang bahay nang dahil nga po sa pera. Nung una ay sinaktan lang ni Nando si Megan. Pero nagpatuloy ang kanilang pag-aaway ng gabi na iyon at ayon po sa mga ulat, nagdilim na ang paningin ni Nando kay Megan. At gamit nga ang isang patalim ay nasaksak niya ang asawang si Megan. Agad naman pong ikinamatay ni Megan ang ginawa ng kanyang asawa. Matapos nga magawa ang krimen, ay inayos pa umano ni Nando ang labi ng asawa at inilagay ito sa kanilang kama. Ayon pa nga po sa mga news reports, naglaba pa nga si Nando ng kanyang mga damit ng gabi ng krimen. At kinagabihan ay dinala naman ni Nando ang kanilang dalawang anak sa nanay ni Megan na si Linda. Si Nando naman po ay umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. At pagdating nga niya doon ay inamin niya sa kanyang mga magulang na napatay niya ang asawang si Megan. At doon na nga po siya nagtago sa bahay ng kanyang mga magulang. Madalas na dinadala na mag-asawang Megan at Nando ang kanilang mga anak para paalagaan sa lola ng mga ito. Kinabukasan nga matapos ang krimen, September 8, ay tinawagan ni Linda si Nando dahil aalis siya at tinanong niya dito kay Nando kung kailan niya susundiin ang mga anak. At sumagot lang daw si Nando na kakain lang muna siya at susunduin ang mga anak pagkatapos ng kanyang trabaho. Pero hindi po dumating si Nando para sunduin ang mga anak. Kaya naman, nang sumunod na araw, September 9, 2023, ay pumunta si Linda kasama ang kapatid ni Megan na lalaki na si Deden para ihatid na ang mga bata sa bahay ng mag-asawa. Nang makarating sina Linda sa tapat ng bahay, wala doon ang motor ni Nando pero napansin niyang naka-on ang aircon. Kaya naman, inisip ni Linda na baka nasa loob naman ng bahay ang anak niyang si Megan. At nang kumatok naman si Deden ay walang sumasagot. Hinanap ni Linda ang susi ng bahay ng mag-asawa at natagpuan nga ito sa isang basahan na malapit sa may pinto. Kaya ginamit nila ang susi at pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawa. At nang makapasok silang mag-ina sa bahay, laking gulat ni Linda at ng kanyang anak na matagpuan si Megan sa kama na hindi na po gumagalaw. Dali-daling humingi ng tulong si Linda sa landlord ng bahay ni Megan. At kinumpirma nga ng landlord kay Linda at Deden na wala ng buhay si Megan. Bukod doon, nang umakyat ang landlord sa bahay ay wala na siyang nakitang bakas ng dugo sa crime scene na kanyang ipinagtaka. Sa kabilang banda naman, si Nando kasama ang kanyang mga magulang ay sumuko sa pinakamalapit na police station. At pagdating doon ay inamin ni Nando na siya nga ang pumatay sa asawang si Megan. Inamin din ni Nando na sinasaktan na niya ang kanyang asawa bago pa man mangyari ang krimen. Ayon po kay Nando, nasaktan siya sa mga sinasabi ni Megan sa kanya at madalas nga ang kanilang pag-aaway dahil sa pera. Pinaniniwalaan po na tingin po kasi ni Nando
Dahil nga mas malaki ang kinikita ni Megan ay nagmamalaki na ito sa kanya. At dahil nga po doon ay natatapakan ang ego niya bilang lalaki. Umiiyak naman si Nando nang sabihing nagsisisi siya sa nagawang krimen sa asawa dahil mahal na pa rin si Megan. Inamin din niya sa mga pulis na nilinis niya nga ang crime scene kaya walang nakitang mga bakas ng dugo sa loob ng bahay. At dahil sa kanyang pag-amin ay inaresto si Nando, kinasuhan ng murder at ikinulong. Ang investigasyon. Ayon po sa landlord ng bahay nila Megan, nakita pa nga niya si Nando ng gabi ng krimen na naglalaba ng kanyang mga damit at mukha namang walang kakaibang nangyari. Isang kapitbahay naman ni na Megan ang nagsalaysay at nagsabi na bandang 11:00 ng gabi ng araw ng krimen ay narinig niya mula sa bahay ni na Megan na nagsisigawan ang mag-asawa at umiiyak ang mga anak nito. Akala niya ay normal na gabi lang iyon dahil normal naman daw na umiiyak ang mga bata sa gabi. Bukod doon, normal din daw na nagsisigawan ang mag-asawa kapag nag-aaway. Ayon din sa kapitbahay, nang gabi na iyon ay narinig niya si Megan na sumigaw ng, "Pagod na akong bayaran ang mga utang mo." Hindi daw nakialam ang kapitbahay dahil tingin niya ay pribadong issue na yon ng mag-asawa. Pinaniniwalaan po kasi na si Megan ang nagbabayad ng napakaraming utang ni Nando. Ayon naman po sa salaysay ni Nando, lagi daw galit si Megan sa kanya. At hindi daw iniintindi ng kanyang asawan si Megan ang kanilang dalawang mga anak. Lumabas din po sa investigasyon na pati pala ang nanay ni Nando ay sinasaktan si Megan. Isang beses na nagpunta ito sa bahay ng kanyang biyanan. Nag-post po kasi si Megan na kailangan niyang umalis sa bahay ng 3:00 ng umaga para makaiwas sa kanyang biyanan at asawa. Ayon din po sa isang social media post ni Megan, tila isang preso siya sa sarili niyang bahay. Sobrang ikinalungkot ni Linda ang pagkawala ng kanyang anak na si Megan. Ayon po kay Linda, nakausap niya pa ang kanyang anak bago ang krimen at sinasabi nga nitong madalas silang mag-away mag-asawa. Inamin ni Linda na ramdam niyang sinasaktan ni Nando si Megan pero ayaw lang sabihin ng kanyang anak ang totoo. Ayon din po kay Linda, dati nang kasama niya sa bahay ang mag-asawang Megan at Nando bago ito bumukod. At nang kasama niya nga ang mag-asawa sa kanyang bahay ay lagi daw nag-aaway ang mag-asawa pero agad ding naayos. Dagdag pa ni Linda, kapag may away ang mag-asawa ay lagi daw nagsusumbong si Nando sa kanyang nanay. Kaya naman, tingin ng kanyang anak na si Megan ay kino-corner siya ng nanay ni Nando. Si Megan pa po kasi ang sinisisi ng kanyang biyanan kapag nag-aaway silang mag-asawa. Sa huli, sinabi ni Linda na hindi siya naniniwala na pera ang ugat kung bakit napatay ni Nando ang kanyang anak na si Megan. Ayon po sa kanya, tingin niya ay gusto na talagang makipag-divorce ni Megan pero ayaw lang ni Nando kaya pinatay na lang ang kanyang anak. Galit din si Linda kay Nando dahil hindi man lang ito nagsorry sa kanya dahil sa ginawa ngang krimen. Sinabi naman ni Deden na hindi din nag-follow up ang mga pulis sa reklamo ni Megan. Ibinasura daw ng mga pulis ang reklamo ng kanyang kapatid matapos sabihin sa kanila ni Nando na nakauwi na si Megan at nagkasundo na silang mag-asawa. Kahit na kare-report lang ni Megan ang pang-aabuso.
I-deny naman ng police station na ibinarasura nila ang reklamo ni Meghan. Sa halip, ay sinabi ng mga pulis na hindi na kasi sila kinausap ni Meghan sa kanilang investigasyon para i-follow up sana ang kanyang reklamo dahil daw hindi na makapag-day off si Meghan at sinabi nitong hindi niya na ito maaasikaso. Sinabi din daw ni Meghan sa kanila na plano na niya ngang iurong ang reklamo dahil nagkaayos na silang mag-asawa. Hanggang ngayon po ay nasa trial pa din ang kaso ni Nando sa pagpatay sa asawang si Meghan. Si Nando po ay maaring makulong ng 20 years hanggang habang buhay na hatol kung mapapatunayang siya po ay guilty sa pagpatay sa kanyang asawa. Abangan na lang po natin ang update sa kasong ito. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries at Manila Boy Wonder. Araw-araw po kayong sumusuporta sa akin at maraming pong salamat sa inyo. Naway pagpalain pa po kayo ng poong may kapal at bigyan pa po kayo ng kaligtasan at blessings. At huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-comment, mag-like at mag-subscribe at pwede rin po kayo magbigay ng mga suggestions ng mga story na pwede nating i-feature dito sa ating channel. Mapagpalang araw! DJ Sean here. God bless everyone!